Libra, maligayang pagpabalik. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo para sa sign ng Libra. Kunin nyo lang kung, kunin nyo lang, agad-agad, kunin nyo lang kung ano yung nakarelate kayo, tapos yung hindi. Pero naniniwala ako, meron tayong mapupulot dito. Uy, tatlo na pala to. Sige, kunin natin yung apat na yan. Maraming options. Maaaring na for the longest time nasa nasa gera, kumbaga. Meron tayong pinaglalaban for the longest time. Pero sa simula, unang card na lumabas sa'yo ay ito. Maaaring nababagabag sa hinaharap, nababagabag sa mga decision moving forward. Pwede din na nababagabag kasi sa sobrang dami mong options. Pwede din may temptations, pwede din na hindi sigurado, napapraning sa magiging desisyon, napapraning kasi ito Nine of Wands, para kang nasa endless battle pag upright siya. Reverse natin nakuha, so maaaring hindi mo na, kumbaga, mature surrender. Hindi mo na tinapos yung gera. Somewhere down the fight, tingin mo mas winner ka, mas may peace ka kapag nag-hold back ka, nag-retreat, at nagpahinga na lang. Kesa yung laban ka tutuloy mo yung laban, tutuloy mo yung gera, pero alam mo na matatalo ka rin naman. Or walang kahihinatnan, walang patutunguhan kung itutuloy mo yung laban. Kasi may ibang tao na gusto laban till the end. Pero ang consequence nun, mamamatay siya. Pwedeng burnout. Pero ikaw, mukhang pinili mo na, tingin ko mas panalo ako. I should cut my losses now. Mas panalo ako kung mag-step back ako, aalis na lang ako. So, maraming options, maraming paraan kung paano i-deal, kung paano i-handle yung mga options na padating sa'yo, or options na nasa sa palad mo ngayon. Pero karamihan dun ay parang lalo lang nagpagulo. Bawa, maraming opportunities, maraming job offers, pero yung isa overseas, yung isa malaki yung sahod pero return to office, pero ikaw yung tipong tao na ayaw ng office, o kaya return to office, malaki yung sahod pero medyo malayo siya sa'yo, mahaba-haba yung commute, mahaba-haba yung drive. At Three of Swords reversed. Siguro itong gera na to ay marka na ng iyong paglaya sa isang heartbreaking situation. At heartache kasi yan pwede kasing break up. Nakipag-break ka, nakipaghiwalay ka, umalis sa sitwasyon na hindi na healthy para sa'yo. At hindi ko masabi na towards the new chapter ka na kasi wala pa ako nakikitang ace so far. 9 is near closure. Alam mo yon, yung nasa harap ka na ng pinto palabas, pero alam mo pag lumabas ka mas magulo, so balik ka na lang, retreat. Yan yun Ito naman, wini-wield mo pa lang or pinag-iisipan mong i-wield yung wand mo towards something. After kasi nito is 4 of Wands. Usually marriage, happiness, fulfillment. Actually hindi pa fulfillment happiness lang. Wini-wield mo pa lang yung wand, hawak mo pa lang yung magic wand para mag-create. Dalawa yung trees mo dito a period of creation, a period of creativity, a period of growth. Trees pa lang to. So paumpisa pa lang. Nagaano pa lang, kumbaga nagpapakulo pa lang ng tubig, ganon. Yan yung period ni Libra ngayon. Maaaring sa love situation ito, with all these temptations and options na mukhang magbibigay sa'yo ng emotional fulfillment. At heartbreak, usually sa breakup, as in relationship breakup din yan. Pero it doesn't matter, basta relationship, pwede din kasing relationship with parents, not necessarily romance. Relationship with family members, relationship with workmates, relationship with colleagues. It's malawak ang
pasakop. Kung nandito ka para sa romantic reading, same din naman. Same din naman, heartbroken. Period of creation. Natatakot ka siguro na mag-take a leap of faith. Natatakot ka umuo sa kasal. Umuo sa engagement. Kasi parang feeling mo ang dami mo pang pwedeng gawin in life. So, yun siya if romantic reading. Hermit card, Virgo. You could be dealing with a Virgo, pero maaaring ito din ay senyalis na ito yung period na magko-contemplate ka muna. Hermit, ermitanyo. Ano ba ginagawa ng ermitanyo? Usually nasa bundok. Pwedeng mamumundok ka, literal. Pwede din na mag-iisip-isip ka, magko-contemplate, magbabakasyon. Hahanapin mo kung sa iba ang term dito pwedeng tawagin nating soul searching. Magpapakalayo-layo, not necessarily walang kakausapin pero usually yun yung dark side ng hermit, kasi sa sobrang pag-restrain mo sa sarili mo, pagpapakalayo, hindi mo kinakausap yung ibang tao, you run the risk of yung lonely and detached to a point na out of touch ka na sa realidad. So ingat ka na, darating ka sa punto na yun, pero upright siya. So I kinda feel like unti-unti lang 1 month reading lang naman. So mukhang this month, yun nga, magbabakasyon, iisipin mo kung ano yung path na gusto mong itakal, iisipin mo kung ano yung pipiliin mo dito sa options na ito. Sa ibang deck, ano din to di ba sa ibang deck si Alibaba din to. Kasi di ba si Alibaba si Aladdin presented siya ng multiple options. Tapos marami siyang wishes, pero be careful what you wish for. Maaaring yun din ang mensahe ng card na ito na lumabas ngayon sa reading mo. Be careful what you wish for, at huwag kang panghinaan ng loob sa mga bagay na pipiliin mo moving forward. Lalo na kung ito ay paglayo sa isang sitwasyon na alam mong hindi na healthy para sa'yo. Kasi galing ka na sa gera, galing ka na sa battle. Pagod na. Tingnan mo mukha siyang pagod. Pagod na. A period of rest. Pero mukhang hindi siya totally rest. Hindi siya, pagod na siya Hindi siya totally as in 100% rest. It's more of contemplation, pagmumuni-muni, pag-iisip. Ready to explore. Pero, ayan yun na yung bago. Yung sinasabi ko, walang ace kanina, pero ayan na. New opportunity, perhaps in love. Mahanap ang bagay na bibigay sa'yo ng kaligayahan. Or, hindi naman kaligayahan na agad-agad. More of kilig. May isang bagay na magpapakilig sa'yo. Bagay o tao na magpapakilig sa'yo. Pwede din na, tingnan mo, flower yan growing from a cup of love. Maaaring yung iba sa inyo, pipiliin ng sarili, so pupunan niya kukultivate niya yung healthy habits para towards the self, towards the cup, yung self cup. At yun ang magbubunga ng isang halaman, o sabihin na natin, magbubunga yun ng yayabong yun into something na magbibigay ng kilig, or into something na magpapaligaya somewhere down the line. Merong iba sa inyo siguro hindi pa dalawa yung trabaho na ginajuggle. O pwede din na gusto nang mag-step back o lumabas sa gera, pero meron siyang hindi maiwan. Pagod ang nakukuha ko na energy dito. Pagod, pero the future is bright, kumbaga. Pero sa ngayon may pagod pa. At medyo meron pang tampo sa kung ano man yung kinahinatnan dito sa heartbreaking situation na ito. Tampo, sulking, contemplation. Hindi pa siya mawawala. Maaaring yung hermit kasi more on the mature space and contemplation, yun nga, soul searching. Pero ang driver nun ay yung tampo.
at pagod. Pagod. Pero ang positive side doon is may parating. Maraming options na parating. May opportunities na parating. Maaaring pwede din na ang page natin ngayon, iniisip natin opportunities as in job offer to, pero yun pala ang darating ay love situation pala. Biglang magso-soul searching ka pero doon mo pala mamimit ang iyong ang love of your life, ganon. Pwedeng ganon. Kasi bilog ang mundo eh. Nasaktan tayo ng mga dami niyan. Nasaktan tayo in the most recent past. Ang kapalit nun ay bagong pag-asa. Pwede din opportunity para punan yun nga yung cup of love sa sarili. Makilala ang kakayahan. Makilala ang sariling kakayahan. Ma-harness yung strength to carry on, sabi ni Mariah. Balance. Ang dami, may balance, may pagbabalance. Tingnan mo to si gymnast. Balancing act. Inner strength, at ito din balance medyo na juggle. Dati siguro kaya mo pang mag-work ng maraming, rumakit ng marami sabay-sabay, pero ngayon medyo overwhelming na siya, nakakapagod na siya. Pwede din yung pag-juggle na yan yung cause ng burnout, yun yung gera na hindi mo maalisan dati, pero ngayon parang medyo buo na yung loob. Actually, hindi medyo buo. Parang mali yung medyo buo. Half-hearted ka pa na totally umalis. Kasi nga, may hope, new beginning in love, new opportunity in love, maraming options, pero wala pa yung pagtalon. Oh, 2 beses mo nakuha. 3 of Wands. Very affirmative siya ng iyong pag-wield ng wand. Yung sinabi ko kanina na wielding wand towards happiness. O kung paghahawak mo na, binigay na sa'yo yung yung magic wand. Nasa sa'yo na kung magkakast ka ng spell. Mag-abracadabra ka. Kasi maaaring nagtatampo ka pa nga at nasasaktan pa sa kasalukuyang panahon. Sa panahon na nakikita mo to, sa panahon na pinapanood mo to ngayon. Alam mo yun, nakikinita mo na kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy ka sa paglaban, pag itutuloy mo yung gera, nakikinita mo na yung mangyayari. So parang saan pa na ituloy mo. So with the 3 of Wands here na doble mo nakuha, mukhang pwede ding travel yan. Yun nga yung soul searching, travel, aalis, magmumuni-muni, mag-e-explore. Meron ka na magic wand eh. Nasa position mo yung, kumbaga, pabor sa'yo yung circumstances. I-wield mo na lang yung power na yun na nasa sa loob mo. Maaaring ito rin ay pagkakataon para makilala mo yung sarili mo at ibuhos lahat ng, i-channel mo yung inner power mo kasi nasa position of strength ka. Nasa position of, ikaw yung nasaktan pero nasa position of strength ka. 2 beses mo pa nakuha confirmation na nasa position of strength ka. Meron kang foresight. Parang nakikinita mo na yung mangyayari in the future. Maaaring masakit ang mga nangyayari sa kasalukuyan pero mag-e-explore ka. Lalo na nandito yung hermit, maaaring wala pang lakas ng loob o napanghihinaan pa ng loob para i-wield yung wand na yon, pero kasama siya sa proseso. At mukhang kung pinapanood mo to, kung yung buwan na pinapanood mo to ngayon, yun yung buwan na kung saan mag-e-explore ka para ma-wield mo na finally yung wand na yun. Kasi marami pang away na maaaring mangyari. May tug of war ba between creatures that are just alike. Alam mo yun, pare-parehas kayo ng power, pare-parehas kayo ng posisyon. Maaaring nasa flat organization ka or pwede din in a relationship ka na pantay-pantay kayo. Pantay kayo ng power relations. Walang mas lamang sa isa. Equal nyo tingnan yung isa't isa. Pero hindi kayo magkasundo sa isang bagay. Walang, siguro hindi pa open yung negotiation or nagkaroon na ng negosasyon, pero hindi kayo magkasundo sa isang bagay. You can't agree to disagree. Kaya mukhang dun nang gagaling yung
ito yung retreat. Retreat at yung pagpapaka-ermitanyo natin at pagbabawas. Pero yun nga, may ano ba, may tampo. Hindi mawawala yung tampo kahit alam mo na nasa position of power ka at nasa iyo ang alas, kumbaga. Nasa iyo ang alas at maraming oportunidad, pero kasama sa oportunidad na presented sa iyo, mukhang ano pa rin doon. Mag-iisip ka pa din. Alam mo yun, hindi kayang pipili na lang. Mag-iisip ka pa rin, parang ano bang, hindi ganun kadali pumili, kumbaga. So, ang dami mong trees dito, lalo na ito. Three of Cups, celebration. Mukhang you will look at the bright side of it. Or kung hindi mo magagawa yun, itatry mo yung best mo na makita yung bright side of the situation. Kasi maaring parang feeling mo you failed yourself, feeling mo na fail ka ng sistema. Hindi ka magfo-focus dun sa fact na nasaktan ka, heartbroken ka, may tampo ka, kasi nga eto ka, hawak mo yung stick, hawak mo yung wand, at i-build mo yun. Wala mang yan strength. May ano pa rin, celebratory vibe. There's something to celebrate. At para sa'yo yung small wins, siguro yung pag-alis doon, yung small wins na yun, yun yung bagay na isi-celebrate mo, o yun yung bagay na tingin mong yun yung panghahawakan mo. May pagod pa rin and may tampok pa rin, hindi siya mawawala, o maaari din na kasama siya sa proseso. Okay, everything will come at a cost, pero ayan, pahinga. Princess in the Pea. Alam mo yung Princess in the Pea, di ba, yan, nasa kama siya, kahit ilang mattress yung patong-patong, nararamdaman niya yung test of a true princess, yung nakaramdam nung pea sa ilalim ng mattress. So, ikaw, ganun yung katindi yung foresight mo sa mangyayari, at nararamdaman mo na merong uumbok. May uumbok dun. If there's smoke, there's fire. O kaya wala pa yung smoke, pero nararamdaman mo na yung pea. Nararamdaman mo na yung isang bagay na bubukol somewhere down the road. So, meron pagpapahinga, meron din pagtitipid. Ito, 4. Balance, twice mo nakuha itong 4, at it could mean stability. Pwede din stagnation. Pero I don't feel like maglilin towards ka sa stagnation, or hindi ka darating sa punto na apathetic and magiging wala nang patutunguhan. Tingin ko hindi ka darating dun, kasi aware ka dito sa position of power na yun, at aware ka na hawak mo yung magic wand, hawak mo yung alas. So ngayon, maaaring darating ka sa punto, or in the upcoming days, mukhang magtitipid tayo, magkukuripot. Ito, 4 of Pentacles yun, magkukuripot. Minsan, it's either miser to or gastador. Pero I don't feel like, since magkakat ka na nga ng losses mo, I don't feel like magiging gastador ka. Pwede din yung magkukuripot, at pwede rin na magpapahinga, a period of rest, a period of regeneration, a period of contemplation, and a period of finding whatever it is that would work for you. Tingnan mo siya, may baon siya. Hindi man grand yung baon niya. Mag-isa lang siya mag-venture into a journey, pero tingin niya, this is what I have. Enough na tong dala-dala ko para hanapin yung bagay na tingin kong makabubuti. See? Manifestation. After a period of rest, you will manifest whatever you want. A period of planning, very, very much of a Libra, analytical, a voice of reason. Hindi ka magtatagal, hindi mo aalagaan yung tampo. I don't feel like mag-aalaga ka ng tampo, kasi with this ending your reading, mukhang coming from, gagamitin mo yung utak mo, mag-a-analyze ka, a-analyze mo yung mga options na binibigay sa'yo. Ang daming cups niya, ino-offer sa'yo, pwedeng temptation, pero pwede din na marami lang options. Sa ibang deck, si Alice. So, maaaring marami kang mapupuntahan, maraming adventure is on the way, pero hindi pa siya
like bukas, hindi siya bukas, may proseso pa kasama dun sa proseso. Yun nga yung tingnan mo, parang yung energy na nakuha ko dito, kaya ko to, meron ka pang ibang binabalance, meron ka pang hindi maiwan, pero alam mo sa sarili mo na nakakapagod na i-sustain siya. Meron pa siguro yung first step of the journey pa ay itatry mo pa siyang i-sustain, itatry mo pang isipin parang bakit ganito, magko-question pa ng mga bagay-bagay bago dumating sa point na i-wield mo na yung power mo, i-wield mo na yung one, gagamitin mo na yung one para mag-manifest ng kung anong tingin mo. I mean, mahabang pagpaplano, at eto ka ngayon, laro na air sign, Libra, Aquarius, Gemini. Feeling ko ikaw yan. Analytical, voice of reason, gagamitin niya yung utak niya para magplano at mag-manifest yung mga bagay-bagay. Magician, everything that you need is within your reach. Remember, 3 of Wands, twice mo nakuha. You are in the position of power, Libra. Anong mensahe ni universe para kay Libra? Beware the shame creature. Lumaban ka. I mean, hindi, ang point ko is, hindi ko sasabihin lumaban ka. Ang ibig ko sabihin is, siguro na embarrass ka or nahihiya ka na sinukuan mo itong laban na to. So, be mindful na mag-lean towards ka, na sisihin yung sarili mo, na mag-focus dun sa hiya, mag-focus dun sa embarrassment, or mag-focus dun sa bagay na tingin mo you failed yourself, kasi maaaring yung iba sa inyo yung feeling mo binigo nyo yung sarili nyo. So ingat kayo doon sa bagay na doon sa thought na yon, kasi pwede kayong lamunin nun at hindi nakakatulong sa ngayon na mag-focus pa dun sa shame na yon, kasi you should remember na lumaban ka. Yun yung ibig kong sabihin, na ginawa mo ang best mo, ginawa mo ang makakaya mo. So, wag mong i-feed yung shame monster na yon, kasi the more na i-feed mo yung blame at yung pakiramdam na binigo mo yung sarili mo, the more it grows. Minsan hindi, like ito sa shame monster, hindi niya nalalaman yung nakakain niya na kahit, alam mo, maliliit na mga insects, maliliit na mosquitoes na kinakain niya, hindi niya nalalaman na lumalaki na yun, ang dami niya nang kumain, at lumalaki na rin yung tiyan niya kasi punong-puno na yun ng shame, ng guilt, ng blame sa sarili. Hindi mo mapapansin at lalaki lang yung shame na yun the more you feed it. So be mindful na i-feed mo yung monster na yun, kasi hindi siya makatutulong sa'yo para gamitin na yung one na yun at i-execute or step into your power para makalaya na totally dito sa warla na ito. So, I hope that makes sense yun, at iwan ko na yun dun. Salamat for being here, Libra. Sana makita ko yun next time. Like, share, subscribe, and salamat. Bye-bye! Ako po si A. Bye!